Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pong mabuting balita, ayon kay San Mateo, Kapitulo 13, ay sinasabi sa atin ni Jesus ang isang talinhaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat alam natin na ang kaharian ng Diyos ay napakahalaga, ito ang puso ng pamamarita o pangangaral ni Jesus. At sinabi niya na mayroong naghasik ng damo doon sa taniman ng isang tao at sa halip na ipabunot, ang sinabi ng amo ay wag muna sapagkat baka mabunot pati yung tanim, at hinintay nila ang wakas kung saan nagkaroon ng tinatawag na kaunting pagkakaiba yung tanim at yung damo. Ito po yung tinatawag na sisanya, at ito ay isang uri ng damo na kumbaga hawig na hawig dun sa tanim, no? Sa buhay ng tao po ay mahirap agad mahusgahan ang lahat, kasi alam natin na tinatawag na laganap yung tinatawag na pagbabalat kayo, at andyan din yung tinatawag na pagkakataon ng pamagbagong buhay. Mahirap sabihin na itong taong ito wala na ito pag-asa, o itong taong ito maging mabuti na ito hanggang wakas, agad-agad, matik. Hindi po ganoon ang buhay. Kinakailangan po natin na masabi na kahit man tayo, no, ay hindi nakakatiyak na tayo ay yung maliligtas na agad, na kumbaga forever dito sa buong buhay natin ay hanggang kaligtasan na. Pwede pa din tayong malaglag kung hindi tayo mag-iingat, kung hindi tayo paiingat sa ating Panginoong Diyos. Ang punot dulo po ng usapin ay napakaganda, sapagkat ito ay tungkol sa pagpapasensya ng Diyos sa atin, no? Sapagkat ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa atin upang pagbagong buhay, no? At dito makikita din yung tinatawag na kasabay ng pasensya at awa ng Diyos, yung tinatawag na katarungan, sapagkat sa huli malalantad kung sino talaga yung nagmatigas, na kahit na sila ay nagbalat kayo na maging mabuti, sa wakas malalantad din sila, katulad nung damo na kahit na nagkunwari muna na siya ay katulad nung tanim, ay siya talaga ay damo. May panalangin po natin na sana hindi tayo maging damo sa buhay ng iba, na sa buhay nila ay tayo ay maging dahilan upang sa kabila ng ating mga karupukan, tayo ay mapalapit sa ating Panginoon. Ano kaya ang sinasabi ng Espiritu Santo sa akin ngayon? Ano ang kanyang ibinubulong tungkol sa aking buhay? Saan ako dapat magbago? Ano yung mga sulok-sulok ng aking ugali ang dapat ko pang baguhin, o ang dapat ko pang ayusin, o ipagpatuloy sa pagiging mabuti? Ito ang magandang itanong sa araw na ito at sa araw-araw sa ating sama-samang paglalakbay kasama si Jesus at ang Espiritu Santo patungo sa Ama. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon Diyos.